Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes sa 15 ng Mayo 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Hindi naman siya off. Pero kung ako gagawin ko, nasa 50-50 ako dun. 20 pesos kada kilong bigas ng gobyerno ipinatikim sa ilang consumers. Pasado ba o lagpak sa kalidad at lasa? Daang-daang milyong pisong halaga ng droga na nakasilid sa tea bags nasa mat na mga otoridad sa Pampanga. Dating Pangulong Duterte maaari pa ring manumpa bilang mayor ng Davao City kahit nakadetain sa ICC ayon kay Senate President Escudero. Harry Roque, Cassandra Ong at iba pa, pinaaresto na ng korte sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa Porac Pogo. Pinoy mountaineer na matay habang sinusubukang abutin ang rurok ng Mount Everest. At sa balitang showbiz, Nations Girl Group na BINI napabilang sa Forbes 30 Under 30 list ng Forbes Asia Magazine. Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Nagpa-boodle fight ang Department of Agriculture para ipatikim sa ilang consumers na kabilang sa vulnerable sectors ang 20 pesos kada kilong bigas ng ahensya. Ano kaya ang masasabi nila sa lasa at kalidad nito? Sa kabilang banda, duda naman ang grupong Bantay Bigas na malulutas ng naturang programa ang problema sa kagutuman at inflation sa bansa. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Walang okasyon pero may pasalo-salo ang Department of Agriculture para ipatikim sa ilang consumers ang tig 20 pesos kada kilong bigas. Para po makita ng lahat ng ating mga kababayan na yun pong binibenta natin na P20 ay maganda pong klase. Tignan nyo naman po, maputi siya. At para makita po natin kung ano magiging lasa niya. Mabibili ang 20 pesos na bigas sa 32 kadiwa centers. 19 centers ay nasa Metro Manila, kabilang ang ilang palengke at government agencies tulad dito sa Bureau of Animal Industry sa Quezon City na bukas tuwing Huwebes at Biyernes. 13 centers naman ay nasa Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Sinama ko yung mga bumibili ng bigas dito sa ating salo-salo para sila mismo makatikim at hindi na ako magsasabi kung maganda ba o hindi kasi mahirap naman ako palagi magsasabi eh. Tapos sasababatikusin lang na fake yan. Walang amoy, masarap, malambot at saka maputi. Well-milled na bigas ito mula sa warehouses ng National Food Authority o NFA at kahalintulad sa naunang ibinenta sa Cebu na 25% broken rice. Tikman na natin kung masarap ba yung 20 pesos na kada kilo na presyo ng bigas na ito na binibenta nga ng Department of Agriculture. Kung sa puti, okay naman yung puti eh. Pero siyempre, pagka gumagamit ka ng premium na bigas, iba pa rin siyempre puti noon dahil mas makintab yun ng kaunti. Pero sa amoy, so far wala namang amoy, sa lasa lang. Tingnan natin. Sa lasa, pagka kumakain ka nga ng premium, alam mo ibabili ng nanay mo. Pero okay lang. Hindi naman siya off. Pero kung ako gagawin ko, nasa 50-50 ako dun. Tanging mga nasa vulnerable sectors ang pwedeng bumili ng murang bigas gaya ng senior citizens, may kapansanan at mga buntis. 10 kilos ang minimum at 30 kilos naman ang maximum na pwedeng bilhin kada buwan. Si Julia May na miyembro ang ina sa 4Ps, pumila na rin sa bentahan ng murang bigas. Yung ganito po kasi, bumibili kami ng 20 pesos na bigas, then hinahaluan namin siya ng quality para hindi rin siya ganun ka-dominant kapag kakain kami. May kadiwa size din sa ilang palengke na may partner retailers ang DA gaya sa Kamuning Market. Dahil anila sa murang bigas ay posibleng maobliga ang traders na magbaba ng presyo ng commercial na bigas. May pressure din na magbaba ng presyo. Basta kami may kitang bahagya, ay talaga susunod kami basta tutos ng ating kagalang-galang na pamahalaan. Target ng DA sa Hulyo na palawakin sa hanggang 55 kadiwa centers ang bentahan ng murang bigas. Pinaplano pa lang na may benta ito sa Mindanao. Una nang binatikos nilang mambabata sa oposisyon ang programa na umunoy pampabango lang ng administrasyon lalo na nitong midterm elections. Duda rin sa programa ang grupong Bantay Bigas.
Another band-aid solution ito, hindi nito mapapababa yung nagsasabi na napakalaking bilang na sila ay nagugutom dahil sobrang limited yung volume. Nauna nang iginiit ng ahensya na target na masustain ang programa hanggang sa pagtatapos ng termino ng Pangulo at nanindigang sapat ang supply ng bigas ng NFA na ngayon nasa 400,000 metric tons na. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Good news sa mga government employees. Simula nga ngayong Huwebes, May 15, maaari nang matanggap ng mga kawani ng gobyerno ang kanilang mid-year bonus. Ayon yan sa Department of Budget and Management. Mahigit 47 bilyong piso ang nakalaan para sa civilian workers at 16 billion pesos naman para sa military at uniformed personnel. Kwalipikado ang mga nakapaglingkod ng hindi bababa sa 4 na buwan mula July 1, 2024 hanggang May 15 ngayon. At dapat may satisfactory rating at nasa serbisyo pa sa naturang pet shop. Kaya naman, well-deserved po at sana all. Naantala ang press briefing ng mismong Department of Energy kaninang umaga matapos magkaroon ng power outage. Inabot ng 10 minuto na walang kuryente sa headquarters ng Energy Department bago ito bumalik. Iginiit naman ni DOE Secretary Rafael Lotilla, isolated case lang ito. This one was isolated. I think our building or this particular room couldn't handle the power's demand surge. So we will take that into account for next time. I think it's more important to look at the more general picture rather than these isolated events. Sa ibang balita, mahigit 600 milyong pisong halaga ng shabu na umano'y galing sa Myanmar ang nakumpiska ng mga otoridad sa buy-bust operations sa Angeles, Pampanga. Arestado sa operasyon ng isang Chinese national at kanyang umano'y live-in partner na Pinay na hinihinala namang distributor ng droga ng isang big-time na sindikato na nag-ooperate sa bansa. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Bulto-bultong droga ang nasabat ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency at Central Luzon Police sa Pampanga alas 11 ng umaga ng May 14. Nakumpiska sa joint buy-bust operation sa Friendship Highway sa bayan ng Angeles ang mga droga na nakabalot sa tea bags. Confiscated po kahapon is around 101 kilos po, worth around mga 600 plus million, sir. Sari-sari po kasi ito, sir. Meron po yung may green, may kulay red, meron din po yung gold tea bags. So, based po doon sa mga previous confiscation natin, not only here in Central Luzon but other parts of countries, itong mga to kasi galing po ito ng Golden Triangle meth na produced doon sa Golden Triangle. Yes ma'am, sa Myanmar. Ayon sa mga otoridad, mula sa Region 3 ay posibleng i-distribute ang droga sa ibang lalawigan sa bansa. Nagiging transshipment point ang Central Luzon dahil kung mapapansin nyo, kumpara sa ibang mga rehiyon, ang Central Luzon ay mayroon po tayong 3 po pwedeng pagdalhan o pwedeng gamiting smuggling points na po ng mga drugs. Meron po kasi tayong coastal, meron po tayong airport at meron din po tayong land. Nahuli sa operasyon ng 2 big-time suspect, isang alias Wang, 31 years old na Chinese national na taga Clark, Pampanga at Pilipinang si alias China, 24 years old na taga Tarlac. They will be inquested, I believe, this afternoon kasi dinala po sila sa aming national headquarters kasi doon po yung filing of cases nila sa DOJ. Itong personalities matagal nang nakamonitor sa aming intelligence service kasi they have the database. Malaki po kasi itong intelligence project nila. As I said, ito po yung in response din po doon sa marching order ng ating presidente to go after yung big-time traffickers. Hindi marunong magsalita ng Pilipino ang Chinese national. Ayon sa Pilipina, sila ay mag-live-in partner. Under surveillance pa ang mga kasamahan ng mga suspect dahil isa umano itong malaking sindikato. Ang 2 naaresto ay tumatayong distributor ng grupo. Mahaharap sa mga patong-patong na kaso ang 2 suspect sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Pinawalang bisa ng Court of Appeals ang acquittal ni dating Senator Leila de Lima sa isa sa kanyang drug cases.
Sa desisyong inilabas ng CA8 Division, sinabi nitong nagkaroon ng grave abuse of discretion ng Muntinlupa Court sa paglilinis ng pangalan ni De Lima. Giit ng CA, bigong ipaliwanag ng RTC ang mga konkretong ebidensya at batas na naging basehan ng pagpapawalang sala. At kulang daw sa pagsusuri at batayan ang akwital ni De Lima at Ronnie Dayan na umano'y nakaasa lang sa pag-urong ng salaysay ni Rafael Ragos. Samantala, binatikos naman ng kampo ni Congresswoman-elect Leila De Lima ang Court of Appeals sa pagpapawalang bisa sa kanyang acquittal sa isa sa drug cases na hinawakan ng Muntinlupa RTC. Ayon kay De Lima, mistulang pinapaulit lang ang desisyon ng RTC dahil lahat ng sagot ay nasa records na. Tiniyak naman niyang iaapela nila ito hanggang Korte Suprema kung kailangan. Tatandaang 7 taon siyang nakulong bago na-acquit at pinawalang sala noong 2023. Sinabi ni Senate President Francis Cheese Escudero na may paraan para makapanumpa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkaalkalde sa Davao City kahit na nakadetain siya sa The Hague. Ayon kay Cheese, sa pamamagitan ng consular office, maaaring hilingin ng dating Pangulo na makapanumpa sa harap ng embahada. Mababatid na nasa kustodiya ng International Criminal Court ang dating Pangulong Duterte at naharap sa kasong crimes against humanity. Kaugnay niyan, masaya ang nakadetain na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagkapanalo bilang mayor ulit ng Davao City. Yan ay ayon sa kanyang kapatid na si Bong Duterte na bumisita sa kanya sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Anya, labis ang tuwa ng dating Pangulo sa natanggap na suporta. Ayon pa kay Bong, magpapasalamat daw ang dating Pangulo sa lahat ng sumuporta sa kanya, oras na makalabas na. Natatandaan nakakulong si Duterte sa kasong crimes against humanity kaugnay ng kanyang war on drugs sa bansa at kaso ng umano'y extrajudicial killings sa Davao City. And very happy na I told him you got a very overwhelming vote as mayor of Davao again. So, okay, ang sabi niya sa akin, paglapas ko daw. Again and again, would like to thank all those who supported him, moral support, all yung lahat na dito. Ipinag-utos na ng Regional Trial Court sa Angeles, Pampanga ang pag-aresto kina Harry Roque, Cassandra Ong at iba pa dahil sa kasong human trafficking kaugnay ng Pogo operation sa lalawigan. Kinumpirma ito mismo ng PAOK spokesperson Dr. Winston Casio. Batay sa utos ni Judge Rene Reyes, may probable cause na laban sa mga nasasangkot sa ilalim ng Anti-Trafficking in Prisons Act. Tinukoy si Roque na hindi lang lawyer ng Whirlwind Corporation kundi kinatawan din umano ng Lucky South 99 na isang Pogo hub sa Porac. Nauna nang itinanggi ni Roque ang koneksyon sa Lucky South 99 sa isinumiting counter affidavit mula UAE noong Disyembre. Ipinasilip na ng Senado ang mga gagamiting robe ng mga magsisilbing hukom sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa press briefing, ipinakita ang Oxford Crimson robe na susuotin ng mga senador sa paglilitis ng kaso ni VP Sara. Sumisimbolo ito sa pagiging advocate ng mga senador sa pagkamit ng katotohanan at hustisya. Concert ready na isang high-tech 2 times bigger at 3 times brighter na center hug LED na kung tawagin ay The Cube ang ipinasilip sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Sa grand launching nitong Miyerkules, live na nasilayan ang nakamamanghang LED display na may laking 176 square meters mula sa dating 138 square meters. Bukod dyan, may high-resolution display din ito allowing for crystal clear images at vibrant na mga colors. Kaya perfect yan sa mga mangyayaring concerts, sports at iba pang events. Susunod, COMELEC, initial unofficial count ng voters turnout ngayong 2025 midterm polls, highest in history. At sa ibayong balita, Pinoy mountaineer na sinusubukang abutin ng rurok ng Mount Everest namatay. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Napatay ang isang PWD at isang 16 anyos na dalagita matapos sumiklab ang sunog sa Barangay 81, Caloocan City, Miyerkules ng hapon. 5 naman ang nasugatan, kabilang na ang isang fire volunteer na nakuryente at ilang residente na tumalon mula sa kanilang mga bahay. Sumiklab ang apoy bandang alas 5 ng hapon at umabot sa ikalawang alarma. 5 oras bago ito tuluyang naapula ayon sa Bureau of Fire Protection. Samantala, abot naman sa humigit kumulang 50 bahay ang natupo kaya apektado ngayon ang nasa 70 pamilya na karamihan ay walang naisalba. Iniimbestigahan naman na ng Bureau of Fire Protection ng electrical wiring bilang posibleng sanhi ng sunog. Highest sa history ng midterm elections. Ganyan inilarawan ngayon ng Commission on Elections ang initial unofficial count ng voter turnout ngayong 2025 midterm polls. Halos kapantay kasi ito ng voter turnout ng 2022 presidential at vice presidential elections. Nagpaalala rin naman ang komisyon sa lahat ng kandidato kaugnay ng kanilang isusumiting SOSI. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. Makasaysayan kung maituturing ang katatapos lang na midterm election sa bansa nitong Lunes, May 12, 2025. Inanunsyo kasi ng Commission on Elections ngayong Huwebes na bagaman subject to finalization pa, nasa 81.65% na o halos 56 na milyon ang bumoto ngayong eleksyon mula yan sa mahigit 68 milyong rehistradong botante sa bansa. Tutuwa tayo dahil bagamat ito ay isang midterm election, ay nag-register siya ng ganung kadami na bilang ng mga botante natin na bumoto nitong nakarang election. Again, highest in the history of a midterm election. Tuwing midterm elections kasi inaasahan na laging mas mababa ang voters turnout dahil senador, partido, representatives at local officials lang ang pinagbobotohan at hindi kasama ang Pangulo at Vice Presidente. Noong 2019 midterm polls nga lang, nasa 75.9% lang ang naitalang voters turnout, habang 77.32% naman noong 2013. Kung ikukumpara naman ang datos ngayong halalan sa mga bumoto noong 2022 presidential at vice presidential elections, hindi ito nagkakalayo sa 84.20% voters turnout. Ayon pa kay Garcia, mga kabataan ang nagdala ng eleksyon ngayong taon. The votes of the youth matters talaga. Yung boses nila, gusto ng sambayanan na mapakinggan. Samantala, paghahain ng election protest at pagsasabatas ng manual recounting, yan naman ang payo ni Garcia sa mga kandidatong umaapila ng mano-manong bilangan. Gaya na lang ni Apollo Kibuloy, na kasalukuyang nasa ika-31 pwesto sa Senate race. Kung magkakaroon po ng ganong klaseng feature ang ating automated election, dapat po magbago yung batas. Dapat mag-prescribe ng proseso paano gagawin natin yon. Sa ngayon, ang tanging pinapayagan ng automated election law ay ang random manual audit. Paalala rin ng komisyon sa lahat ng mga kandidato, panalo man o talo, kaugnay ng pagsumite ng kanilang Statements of Contributions and Expenditures o SOSE. Ito ay yung kanilang mga ginastos sa kampanya nitong nagdaang eleksyon. Ikaw ay nanalo hanggat hindi ka nakapag-file ng iyong SOSE, kahit makapag-oath of office ka, hindi ka makapag-a-assume ng office mo kung kayo'y natalo. Dahil kayo naging kandidato, obligasyon nyo pong mag-file ng SOSE. Kapag kasi hindi nakapagpasa ang natalong kandidato, maaaring pagbayarin ng multa at patawan pa ng perpetual disqualification. May hanggang June 11 ang lahat ng kandidato para magpasa ng kanilang SOSE. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Formal nang uupo bilang bagong gobernador ng Cebu, si Pamela Bari IV, matapos talunin sa nakaraang halalan ang long-time sitting governor na si Gwen Garcia sa halalan. Inamin ni Bari IV na inudyukan siyang kumandidato ng PDP laban kay Garcia. Anya, hindi pa rin naayos ang healthcare sa Cebu kaya hinihingi ng taong bayan ang pagbabago. Tiniyak din niya na isasagawa niya ang utos ng PDP na pamunuan ng Cebu gamit ang Duterte style. Iniisip ko naman na I was appointed also by the Duterte administration as a board of director for Land Bank Resource and Development Corporation. So I was telling myself, ang kapal ko naman now that they need me and I won't be there for them. So, you know, as a loyalty to the Duterte family and the administration, so I agreed to run.
Sa Metro Manila, ikinagulat ni Las Piñas Congressman-elect Mark Anthony Santos ang kanyang pagkapanalo laban kay Senator Cynthia Villar. Gayet ni Santos, hindi niya inakalang matatalo niya ang isang mayaman at makapangyarihang dinastiya na nasa pwesto mula pa 1992. Anya maaring nakitaan niya na nais na ng taong bayan ang tunay na pagbabago. Dagdag ni Santos, bukas siyang makiisa sa mga kalaban sa politika at panahon na para magtrabaho para sa Las Piñas. Not in my wildest dream talaga na tumakbo and to fight against the well-entrenched family in Las Piñas. Karen, if you can imagine, pinakamayaman, #1 sa Forbes list, and yung since 1992, Karen, it's a historical record dito sa Las Piñas kasi since 1992 nasa Villar ang mga congressional representative namin dito sa Las Piñas. But kasi alam mo, grounded tayo. Inihayag ni Transport Secretary Vince Dizon na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapataas ng insurance coverage para sa mga public utility vehicles. Kasunod yan ng sunod-sunod na aksidente sa kalsada. Ayon kay Dizon, nais ng Pangulo na itapat ang halaga ng insurance ng mga PUV sa mga pribadong sasakyan. Anya, nagbabayad ang mga pasahero, kaya karapatan nilang makauwi ng ligtas. Kasalukuyan namang kinakausap ng DOTR ang LTO, LTFRB at mga bus at PUV operators para tukuyin kung paano maipatutupad ang mas mataas na insurance nang hindi naman nabibigatan ang mga operator. Tiniyak naman na may desisyong ilalabas ukol rito bago matapos ang taon. Kailangan kausapin natin ng mabuti ang industriya, no? Ang mga bus companies, ang mga PUV. Siyempre, wala namang libre sa mundo. No? May kailangan magbayad ng mas mataas na premium ng insurance. Isang Pinoy mountaineer ang naiulat na namatay habang sinusubukang abutin ang rurok ng Mount Everest. Ayon sa ulat ng The Himalayan Times, ang 45 anyos na si Engineer Philip Santiago ay nasawi sa Camp 4. Siya ang unang namatay na dayuhan ngayong climbing season sa pinakamataas na bundok sa mundo. Ang Camp 4 na siyang huling yugto bago ang summit ng bundok ay ang tinaguriang Death Zone dahil diyan po ay manipis na ang hangin at matindi na ang lamig. Patay naman ang 23 anyos na Mexican social media influencer na si Valeria Marquez matapos barilin habang nasa TikTok livestream sa kanyang beauty salon sa Zapopan, Guadalajara, Mexico. Ayon sa mga investigasyon, isang lalaki ang biglang pumasok sa salon at nagkunwari pang may dalang regalo hanggang sa pinagbabaril si Marquez. Wala pa namang nakikitang matibay na motibo sa pamamaslang. Batay sa datos ng United Nations, nasa 10 kababaihan ang pinapatay araw-araw sa Mexico. Mukhang magbabalik telebisyon ang TV host actor na si Luis Manzano. Ito ay matapos mabigo sa kanyang vice gubernatorial race sa lalawigan ng Batangas. Sa isang post, tanong ng TV host sa publiko kung anong show niya ang nais ibalik. Kasama sa mga option ang Rainbow Rumble, Deal or No Deal at Minute to Win It. Samot-saring reaksyon naman ng publiko na matagal na naghihintay sa pagbabalik showbiz ni Luis. Susunod sa showbiz, Rufa Gutierrez may sweet birthday message sa napapabalitang umano'y boyfriend na si Herbert Bautista. At Nation's girl group na BINI napabilang sa Forbes 30 Under 30 list ng Forbes Asia magazine. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Finally,
tila may pa-hard launch ang beauty queen actress na si Rufa Gutierrez para sa nobyong si Herbert Bautista. Ano kaya yan? At Nations Girl Group na BINI napabilang sa 30 under 30 list ng Forbes Asia magazine. Ang balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Pasabog ang birthday greeting nitong Martes, May 13 ng former beauty queen na si Rufa Gutierrez para sa kanyang napapabalitang boyfriend na si Herbert Bautista. Sa TikTok video, ibinahagi ni Rufa ang short but sweet birthday greeting kay Bister. Makikita sa video ang ilang sweet throwback moments ng dalawa. Kalakip ang ilang pictures nila together sa iba-ibang okasyon. In fairness, ito ang unang pagkakataon na nagbahagi si Rufa sa social media ng sweet moments nila ng aktor, kabilang na riyan ang date nila sa isang restaurant at ang panonood nila ng NBA game na magkasama. Oha, sumakses talaga! Matatanda sa pag-amin ni Rufa sa isang panayam, nabanggit niya na nagsimula ang kanilang love story nang magkasama sila sa seryeng The House Arrest of Us na pinagbibidahan ng ex-couple na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Kilig! Samantala, BINI in Forbes. May bago na namang milestone ang Nations Girl Group na BINI matapos mapabilang sa Forbes 30 under 30 list ng magazine na Forbes Asia. Ayon sa Forbes, ang BINI lang ang natatanging girl group na nakasali sa naturang listahan para sa entertainment and sports category. Napili ang P-pop group mula sa mahigit 4,500 nominations mula sa iba't ibang bansa sa Asia Pacific, kabilang ang Australia, China, Japan, Singapore, Indonesia at South Korea. Habang nagkaroon naman ng send-off mass para sa BINI nitong Miyerkules, May 14 para sa kanilang nalalapit na world tour. Nakatakdang lumipad ang grupo patungong Dubai sa May 18 at sa United Kingdom sa May 25 bago magtungo sa United States para sa kanilang concert tour. Maaalalang nagsimula na ang kick-off ng BINIverse World Tour Concert sa Philippine Arena nitong Pebrero. Congrats and good luck, BINI! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Sa sobrang inip at hindi na makapaghintay sa bigayan ng mid-year bonus para sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, ang isang ito naglagay na ng tent at ng camping para mauna sa pagkuha ng bonus. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maritong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!